Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Dr. Dennis Bilocura. Ngayong araw ay magpapakitang turo ako. Pero bago yan, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Lea Jane D. Dagunan, BS Ed. Phil 3. Ngayong araw ay magpapakitang turo ako gamit ang realia. Ito ay isang nangka. Dahil ngayong umaga ay tatalakayin natin ang tungkol sa alamat ng nangka. Pero bago yan, narito ang mga layunin. Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga elemento ng alamat ng nangka. Pangalawa ay nakagagawa ng pagsasadula tungkol sa alamat ng nangka. Pangatlo ay napapahalagahan ang aral na hatid ng alamat ng nangka. Ngayon, may tanong ako. Nakakain na ba kayo ng nangka? Sige. Magaling, nakakain na siya ng nangka. Saan ba nakikita ang nangka? Magaling, sa paligid. Ito ay nasa tabing bahay o di kaya ay nasa farm. Paano kaya ito nanggaling ang nangka? Alam nyo ba? Gusto nyo bang malaman kung saan ito galing? Kung ano ang rason, bakit may roong nangka? Gusto nyo ba? Sige, gusto nilang malaman. Kaya ating simulan ang isang kwento. Noong unang panahon, mayroong kilalang isang bata na napakatigas ng ulo. Hindi sumunod sa mga utos ng magulang. Siya ay pinangalan ng Angga. Isang araw, ang kanyang magulang ay inutusan siya na bumili ng pagkain. Pero ang ginawa ng isang batang si Angga ay hindi sumunod sa utos ng kanyang magulang dahil ito ay mayroong napakatigas na ulo. Hindi siya sumusunod sa mga utos ng kanyang mga magulang. Kaya ito ay isang kilala na batang matigas na ulo. Pagkatapos, hindi niya ito sinunod ang kanyang utos ng kanyang ina. Kaya't siya ay napagsabihan. Pero kahit napagsabihan o napagalitan ng kanyang ina, ay lalong tumigas ang kanyang ulo. Hindi pa rin siya nakakuha ng aral noong siya ay napagalitan. Mas lalong tumigas ang kanyang ulo. Hindi talaga siya sumusunod sa kanyang magulang. Pagkalipas ng ilang araw, ay nawala si Angga. Hindi nila nalaman kung saan pumunta. Bigla siyang nawala. Nang siya ay hinahanap ng kanyang mga magulang, ay parang hindi talaga nila nakita kung saan talaga pumunta si Angga. Ito ba ay dahilan kung siya ay pinagalitan dahil hindi siya sumunod sa utos ng kanyang magulang? Nakalipas ang ilang linggo, buwan, nung huling nakita nila si Angga, ay mayroong tumubo na isang nangka. Nandun nila huling nakita si Angga. Doon nila nakita na mayroong tumubo na isang nangka. Kaya si Angga parang tumubo at naging nangka na mayroong mga tinik sa katawan nito. Yun ang isang kwento tungkol sa nangka. Ang alamat ng nangka. Ngayon, mayroon akong mga katanungan. Bakit kaya naging nangka si Angga? Dahil sa napakatigas ng ulo. Pwede rin.
Kaya kayo, hindi kayo pwedeng maging matigas ang ulo. Baka kayo ay magiging sinangka. Hindi nyo alam. Isang araw magiging sinangka ka dahil napakatigas ng iyong ulo. Ano nga ba ang mga aral na makukuha ninyo tungkol sa isang kwento ng nangka? Di ba ang nangka ay napakatamis na kainin. Ang magaling ang inyong makukuha na aral tungkol sa alamat ng nangka ay dapat makinig sa mga magulang. Dapat sumunod sa mga utos ng magulang. Hindi pwedeng hindi tayo sumunod sa kanilang mga utos. Yun ang mga mahalagang epekto kung ikaw ay sumunod sa iyong magulang. Kung ikaw ay masunurin, ay hindi ka mapapagalitan. Diba? Kung ikaw ay sumunod lamang sa iyong magulang, ay hindi ka mapapagalitan. Bakit sila magagalit kung ikaw ay napakabait mo naman? Diba? Yun lamang po ang alamat ng nangka at maraming salamat.